Click. May nawawala na naman sa mga alaga nilang manok. At ang tanongin niya si tatay, ang sagot niya lamang ay hindi rin niya alam. Medyo hindi na nagugustuhan ni Erwin ang ikinikilos ni tatay niya store. Ang hinala kasi niya baka binibenta ni tatay yung mga alagang manok at hindi lang sinasabi sa kanya. Pero sa pagkakakilala ko, sa tatay niya ay parang malabo talagang mangyari yun. Baka naman, nananakawan na talaga tayo ng manok tuwing gabi. Kung naman kagad pagkakain si tatay, hindi ba nga mahal na mahal niya yung mga alaga niya? Imposibleng basta na lamang siyang magbenta. Hindi ko na rin talaga maintindihan si tatay, parang masyado na akong nahihiwagaan sa kanya sa mga nakarang araw. Mapapagsasabi ko noon, maasahan si tatay sa pamaliit ng paninda ko. Ay hindi ko na ako sa muna ang sarili ko sa mga pag-aasikaso ng taliman na napabayaan na ni tatay ni Store. Nung isang beses napalayo ng kaunti sa bahay, nakasalubong ko si Manang Elisa. Nagtaka siya kung bakit hindi na raw ako nagtitinda. Niya ako nakikita. Niliwanag ko kay Manang Luisa ang sitwasyon. At nang mapanggit ko si tatay ni Store ay hindi ko maintindihan kung bakit parang bigla na lang nag-iba ang expression niya. Ingat ka sa kanya, ha? Wala sa akin yung Manang Luisa. Napapunot naman ang noo ko ng sandaling yon dahil seryoso ang pagkakasabi ni Manang Luisa. Teka, bakit naman siya ako nakiingat kay tatay ni Store? Wala naman po siyang ginagawang masama sa akin. Parang tunay na anak ko ang gawin mo sa akin, Manang. Hindi tao ang pagkakakilala sa kanyang store. Nagandun siyang kilala. Pero iba na ang nakikita ko sa kanya. Hindi na siya ang dating store na kilala mo, kaya binabalaan kita. Lumayong ka sa matangkang niyo kung ayaw mo nalagay sa alang-alang ng buwan mo at ang sanggol na pagkakatuloyan mo. Hanggang sa pagkakataon mo ay hindi ko pa rin maunawaan sa mga Manang Luisa Papaluto. Wala na kasi siyang ibang sinabi bukod doon. Nang araw naging naman ang isipan ko ang mga sinabi. Dahil doon ay parang bigla na rin ako naging dahil sa mga pinipilos ni tatay nito. Sinusundan ko siya ang tingil at pinagpamasya kung anong kakaiba sa kanya. Pero tuwing umaga matapos ng tumambay sa manunukan, ay palagi na siyang nakatulong sa kwartong sinutulugan niya. Akala ko noon ay dahil lamang yun ang katandaan niya kaya hinahayaan ko lang siya. Kaya ko naman kumilos ng mag-isa, papalit. Pero tuwing binigising ko siya sa tanghali para kumain, hindi man lamang siya noon natitin. Sabi malalim ang tulog. Pagdating naman sa hapon, din kumakalat na ang tingin sa kapalaman noon lalabas ng kwarto kita. Pero hindi pa sumabay siya sa aming gawin ng maghapon na maraming sa lumalis nang walang paan. Hanggang sa may isang gabi pa sa mga. Nakakaling sumatin. Sa kaligurong si Ulan, pero masyado lang mahimbing ang tingin mo. Kaya ka rin siguro na sa labas ng kwarto namin. Bakit nga palang yan para hudot ay wala pang tingin. Ang kortina lang talaga ang pinakasabi mo. Kapag nahilaw, pero may manang buwan sa labas. Ang labas ng buwan ang kaya namin. Kaya sulit na iwanan na kabuka. Kaya lang papalibot nagtaka ako na makitang gumalaw ang kortina sa bibig. Pagkakalang na mamalik mata lamang ako. Hindi ako nagtangkapang bumangon. Kaya hirap na rin akong tumayo. Nang masigurado kung wala na niyo. Palagi akong
habang natutulog. Na madalas nakatitig parang bigla na lamang ako nakaramdam ng pagkaila. Hindi naman ako nakaramdam na ko pa lamang siyang